Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong money reading ngayong April 2024. So titingnan natin ang energies ng inyong money, career, finances, kaperahan ngayong April 2024. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. So, yung link ay nasa description at sa pinned comment. Okay, Scorpio, let us see what's up with you ngayong April 2024. You have the strength, ayan, lakas, endurance, stamina, and confidence. Uy, okay. So, maaring pagdating sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, ano man yung activities na nangangailangan ng iyong lakas, ng iyong confidence, kayang-kaya mo yan, no? Lalo na kung ikaw ay nasa manufacturing, no? Siyempre, most of the time, ang katawan natin, no? Yung nagtatrabaho. Or yung mga trabaho na talagang paggawa, lakas paggawa. Oo. Hindi yung laging nag-iisip. Oo. So, ang tawag doon mga blue collar. Oo. Blue collar jobs. So, you have all the confidence that you need. You also have safe travel. O yung iba sa inyo, maaring seaman, ayan, or nasa abroad, ayan, you have all the strength, lakas para maipagpatuloy itong inyong trabaho, itong inyong career. So, iba naman, maaring meron kayong opportunity na magbakasyon sa ibang bansa, sa ibang lugar na through, by boat. So, yung iba sa inyo, cruise ship, ayan, nasakay sa cruise ship para magbakasyon. Yung iba naman sa cruise ship nagwo-work. Let's see your overall energy. You have the Queen of Wands and the Eight of Cups. May change, may shift. Ito pag-alis. So iba sa inyo maaring kung kayo ay may balak magtrabaho abroad or lumipat ng trabaho, at kailangan ninyong lumipat rin ng bahay, or ng location. So, yan. Maaring ito ay magaganap na ngayong April. I feel like you're going to follow your destiny. You're going to follow kumbaga susundan or susundin mo yung passion mo. Let's see your challenge. You have the King of Swords and the Queen of Pentacles. So, some of you, maaring ang challenge dyan, may mga tao sa buhay nyo na iniisip na hindi practical yung ginagawa mo, or kailangan pag-isipan mo yung decision mo. O, minsan kasi ganun, kasi iniisip nila na halimbawa, kung ikaw ipupurso mo yung passion mo, pero alam naman ng iba na medyo mahirap na gawin yon kesa sa meron kang regular na trabaho na sumisweldo ka kinsenas katapusan. So usually ganun yung ibang mga parents or kahit kung sino man na mahal nyo sa buhay, pag hiningan nyo ng payo, iisipin pa rin nila na doon ka sa sa sure na, sa sigurado na pag pumasok ka sa trabaho may sweldo ka. Ganon. So, maaring yun yung challenge sa inyo na may mga discouragement. I-discourage ka. Ito ba, practical ba yung gagawin mo? Practical ba yung ipupurso mo? Diba? But I think, ano man tong ipupurso mo, kung alam mo naman ang iyong lakas at kakayanan mo at confident ka sa sarili mo na kaya mo tong magampanan, ikaw magiging matagumpay dyan. Let's see your opportunity. Yes, tinan mo naman, the star. Meron kang opportunity na matupad yung pangarap mo.
Yung iba sa inyo, maaring nasa entertainment industry, nasa arts, music, mm, or anything na pangarap mo sa buhay, no? You have a lot of inspirations. Merong merong katuparan yung mga goals mo. Nung bata ka pa, Six of Cups, yung mga pangarap mo nung bata ka pa na hanggang ngayon aware ka, no? Gustong-gusto mo. So, ngayong April, maaring meron ka ng pagkakataon na i-pursue yan. Halimbawa, gusto mo talagang maging singer. Tapos nagtatrabaho ka ngayon sa isang company and you feel like parang hindi ka naman na nag-grow sa company na yan. And kahit pa paano, nakapag-ipon ka na, nakapagpundar ka na, nakabili ka na ng gamit for your singing career. So, ngayon naman, hindi mo naman kailangang maging sobrang sikat na singer para kumita ka ng pera, 'di ba? Gagawa ka lang ng covers or magko-compose ka ng songs, lagay mo sa Spotify, sa Apple iTunes, 'di ba? So, maraming paraan, no, para ma-showcase mo yung talents mo. Kahit singing pa yan, acting, or kung ano pa man, mga paggawa ng skits, content creation, you can definitely do that, okay? As long as you have the strength that you need, kaya mo yung pressure, kaya mo yung expectation sa'yo, and of course, confident ka. Let's see your blessing. You have the 5 of Wands. Very competitive ka, Scorpio. This is your energy, the Death card. So, I feel like meron kang mga ipaglalaban na gusto mong i-pursue sa trabaho, sa career, or sa business mo. And this will definitely change you. This will transform you. Kasi the Death card is endings and new beginnings. So, merong matatapos, meron namang magsisimula. Okay, ipaglalaban mo 'to. Halimbawa, parents mo against yan sa mga plano mo sa career mo, sa trabaho mo. Pero ipaglalaban mo kasi yun yung gusto mo. Doon ka magiging masaya. And you will be blessed dahil pinaglaban mo yung gusto mo. Let's see ano pa. Transformative 'to para sa inyo eh. Ito yung tipong babaguhin yung buhay nyo. Kung dati parang routinary yung nangyayari, paulit-ulit lang. And then, ngayon, finally, nagkaroon ka na ng lakas ng loob na i-pursue yung pangarap mo, yung goals mo. Nag-step out ka ng comfort zone mo. Then, definitely, there are rewards for you. You have Saturn in Aquarius in the 11th house. Pagdating sa skill set, magaling ka sa technology, magaling ka sa pakikipagkapwa-tao, no? Yung iba sa inyo, meron kayong talent sa leadership, being a leader. Oo. You also have Moon in Capricorn in the 10th house. So, 10th house is about your career, your business. So, talagang andun yung puso mo sa pagkakaroon ng sarili mong career, sarili mong business na wala kang boss, no? You are your own boss. You have Jupiter in Gemini in the 3rd house. So, I think meron kang mga pag-aaralan pa, no? Idadagdag mo na kaalaman sa sarili mo para mas ma-improve mo yung knowledge. Kasi ang Jupiter is about expansion, about blessings, knowledge, and the 3rd house is about communication, learning. So, I think you will network, no? Magne-network ka. Oo, ito yung kasabihan na fake it until you make it, no? Yung parang talagang meron kang minamanifest sa buhay mo na maging estado mo sa career mo na talagang ipoportray mo yung ganong role, no? Yung ganong klaseng attitude pagdating sa trabaho, sa career, sa business. And then you will be successful kasi yun yung pinoportray mo na role, diba? The time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. See, meron kang i-release na old patterns. Like what I mentioned kanina, this is ending and new beginning. Kasi meron kang i-embrace na pagbabago sa iyong career, sa iyong business. Okay, let go. Let go of convention and follow your own unique path. This makes sense. Itong Saturn in 11th house, Aquarius. Saturn in Aquarius in the 11th house. This is being unique. You are your own
character, kumbaga. Kumbaga, mas magiging successful ka kapag authentic ka, mas totoo ka, nagsistick ka sa passion mo of who you really are, you know who you are, hindi mo kailangang manggaya ng iba, you are unique, no? So, pag in-embrace mo yung pagiging unique mo, success will follow, okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!